Natakot po, ma'am. Excited po, ma'am. Any advice naman dyan, ma'am, oh. Sus, advice pa. Alam ko namang matatalino at palaban kayong lahat. Basta, i-enjoy nyo lang ang college nyo. At syempre, huwag muna kayong magjowa. Baka ma-distract ang pag-aaral ninyo. Sino first love mo, ma'am? Ay, kayo na naka-blushing si ma'am. Agad sa greatest love mo, ma'am. Makinig ha, 2 minutes lang ito at magkakaroon na tayo ng klase. Hi! Ako si Erica Aquino Asuncion, isang regular student na lumalaban para sa responsibilidad na nakasabit sa aking balikat kahit nasa malayong akbang pa ng buhay. Bihirang buhay to. Di man lang inisip yung mga sakripisyo kong nagawa. Mga walang utang na loob. Ano ka ba, Ernesto? Naghihirap na nga tayo sa araw-araw. Mas pinapalala mo pa. Kung ang nilasing mo, ipinadala mo lang sana sa anak mo. Anong paghihirap ng pinagsasabi mo dyan? Di ko ba kayo pinapakain ng 3 beses sa isang araw? Ernesto, hindi lang kami ang nagugutom at kakain. Paano si Erica? Si Erica na lumuwas ng ibang probinsya para sa pangarap niya. Ni 10 piso hindi ka nagbigay para suporta. Tumahimik ka. Ayaw kong pagpaaralin yan dahil ayaw kong matulad yan sa mga kapatid ko. Tingnan mo yung mga kapatid ko. Ni isa man lang walang nakaalala o kahit isang kumusta man lang. Ano pa kayo kung dalawa kaming nag-aaral? Bes, huling semestre mo na sa susunod. Tapos, magsusuot ka na ng toga. Kung ito, mag-iisang dekada muna para sa toga. Ano ka ba? Kakayanin mo yan, Besh. Ako nga, irregular ng higit sa 2 taon. Ikaw pa, matalino ka pa nga kaysa sa akin eh. Ano yan? Study ka na naman. Ay, Shala, 3 PM lang class mo today. Ay, patingin nga. Halo, 3:05 na. Dito na lang tayo mamaya after class. Magkikisitin pa ako. Alright. Anyone in the class can recite the preamble? Ay, wait. Nasaan si Mr. Malyari dito? Nag-aral ka po, ma'am. Wow! For the first time, Mr. Malyari, na you're late. With that, recite the preamble and our topic this event. Sinong nakaupo dito, Mr. Malyari? An irregular student po, ma'am, from other college. I don't know her name. Oh, my dear. Ang aga mo naman sa lesson. 10 minutes late lang po ako, ma'am eh. You cannot correct the mistake, please. Pal, late ka rin naman eh. Mr. Malyari, sit down. Miss Aguilar, kayo at recite the preamble. Ma'am, we the Filipino people imploring the Louder. we the sovereign Alright. Ang galing-galing ko, Mr. Malyari. Magandang gabi, mga ma'am. Magandang gabi rin po, Manang. Nagpas na kayo sa palugit na ibinigay ko sa inyo. Hindi na nga kayo nagbigay ng deposit. Hindi pa kayo up to date magbayad. Ay, oo nga pala, Manang. Pasensya na po talaga. Hindi ko pa kasi nakuha yung pinadala ng mama ko. Huwag po kayong mag-alala. Bukas ibibigay ko talaga sir ng buong Manang. Bukas ha? Tatandaan ko yan. Besh, pahiram naman ang puno. Kukontakin ko lang si mama at papa. Alibay ko na kasi yung kanina eh. Wala naman talagang kukunin pera bukas. O Bes, ang duduble ng babayaran mo niyan. Okay lang, Besh. Basta makontak ko lang si mama at papa. Saglit lang ha. Ibabalik ko to mamaya. Hello, Ma? Hello? Ma? Hello, Nak. Hello. Kumusta dyan? Kumain ka na ba? Hello, Nak. Matutulog ka naman ba dahil hindi kumakain, Mama? Wait lang. Kausapan ng Mama ang ate. May tirang asukal pa sa aparador. Hello, Ma? Okay lang po ako rito. Kayo po? Ito, magdadalawang linggo nang walang kuryente. Yung cellphone nga, isang bar na lang. Sa-charge ko na lang ito sa kapitbahay. Pero, paano ko ba masusure kung okay ka nga?
ba, Ma? O sige po, huwag muna kayong magpadala. Unahin niyo na lang po magbayad ng kuryente. Total, may magagamit pa naman akong pera galing sa pinadala niyo. Ito, yung anak niyo, nakakain pa, at nakakatulog pa rin ng tama. Mabuti naman kung gano'n na. Tawag na lang ulit mamaya. Bukas, ako ulit mga kapatid. Ingat ka dyan lagi na. O sige nga eh. Regards na lang po kami na tatay. Basta mag-ingat po kayo dyan ha. Miss na miss ko na kayo. I love you all. Ano na, Papa? O ano? Ba't naiyak ka? Hindi ko kasi nasabi kay na Mama na wala na akong pera. Mas mo sila nangangailangan na rin. O, ito na yung phone mo. Tama na. At huwag ka nang umiyak. Di natuloy yung trip namin. Ipapayaran ko na lang sa'yo ang budget ko roon. Talaga ba, Besh? Naku, salamat. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Huwag masyadong dumikit. Kadiri. Ang arte mo naman. Today ay pag-usapan naman natin ang 17 Sustainable Development na adopted ng United Nations. So, among the 17 SDGs, alin ang pinakamahalaga na dapat tutukan ng mga tao at pamahalaan? Mom, sa kasalukuyan po para sa akin, SDG 4 on Quality Education ang mas mahalaga para sa lahat. With this SDG, mas madaling masolusyonan ang lahat ng pangangailangan, pati na rin ang suliranin ng tao sa lipunan. Pero paano makakapag-aral, Miss, kung gutom o may sakit ang estudyante? Ang SDG 2, o which is ang Zero Hunger, at SDG 3, o ang Good Health Well-being, ang mas mahalaga na tutukan. Mr. Malyari, education provides long-term solution. Kung educated ang tao, alam niya magtami ng resulta, makakain siya, at alam niya kung paano mag-alaga sa kalusugan niya. Maganda ang bawat punto. Kaya nga magkaugnay ang SDGs at hindi pwedeng isa lang ang tutukan. Pero kung ako ang gobyerno, edukasyon pa rin. It's empowering. Pagkain at kalusugan dapat, survival muna bago ang wants. May punto kayong pareho, pero ang hamon lamang ay kung paano ang lahat ng ito ay gagawin posible. Wow, ang talino pala talaga ni Ma'am. How about ang last semester mo, Ma'am, sa college? Hindi madali ang huling semester ko sa kolehiyo. Pero at least, kaklase ko naman ang BFF kong si Raph. Ay graduate muna para matulungan ko na sila Mama at Papa. Pero ang aga pa naman natin, first meeting pa naman. Ang iba nga, uma-absent. Hello po, sir. Tignan mo, totoo nga ang chismis. Ang pugi at hot pa ni sir. Ang sarap-sarap. Ay, nandiyan na pala si Sir. Oo, tignan mo. Hayop! Klase na naman kita. Yan yung lagi kwento ko sa'yo. Oy, let me see. Parang may something in smile sir. Yeah, we've met before, but I don't know her name. Can you please stand up and introduce yourself, miss? Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Erica Asuncion, fourth year college student. Gising pa kaya si Lilian? Oras na ng gabi. Lilian! Tao po! Ay, si Inay pala. Tao po! Lilian! Alam kaya ng itay na andito si Inay? Ay, kung kailan ako mag-beauty rest. Meron man disturbo. Lilian! Tao po! Hindi mo pa narinig na may kumakatok? Alam mo naman kung sino yan. Ano pong ginagawa niyo rito? Dis oras na ng gabi. Diyan ba ang tita Lilian mo? Nasa loob po. Pasok po kayo, Nay. Magandang gabi, Lilian. Pasensya na sa istorbo. Nandito ako kasi nagbabaka sakaling makahiram ulit ng pera. Nangangailangan na kasi ang panganay ko ng pang-OJT niya. Sayang. Yung pera ko, pinahiram ko na sa katrabaho ko. Paano ba kasi? Kung naghanap lang kayo ng matinong trabaho, iisa lang yung anak niyo, hindi niyo pa kaya masuportahan? Ganun ba? O sige, salamat na lang. Pasensya na ulit sa disturbo. Mauna na ako. Inay, sandali lang po. Inay, ito na lang po yung ipadala niyo kay ate. Pasensya na po, maliit lang po yan. Kinaltasan na po kasi yan ni tita kasi sabi niya dito na raw po ako natutulog, kumakain at naliligo.
Hindi pwede na kargo namin ang itay mo ang pagpapaaral sa kapatid mo. Hayaan mo, sa susunod na taon, ikaw naman ang pag-aaralin namin ng itay mo. Mabait din pala si Teacher Clara. Parang ikaw lang, ma'am. Naku, hindi na mabait. Actually, parang mas ate mo siya kaysa sa akin. Good morning, ma'am. Good morning. Pwede bang magtanong? Yes, ano yun? Saan nga po palang room na to? Ay, diretsuhin niyo lang po yung section, yung daan na to, at saka doon yung makikita yung section. Salamat, ma'am. Akala ko, magiging malupit si Mr. Rival. Pero parang iba at mas nagkaroon pa kami ng mahigpit na koneksyon. Noong una, pinapahirapan niya ako. Pero nasasagot ko naman lahat. At laging nataas ang score ko sa mga quizzes. So, ganun ang college life ko. Although, it was challenging, pero exciting. Ano sunod, ma'am? Bitin naman? Wala pang 2 minutes, ma'am. Chika-chika muna tayo, ma'am. After kong nakapagtapos sa college, nakapagtrabaho agad ako dito sa school namin. At sa sumunod na rin na nakapagtapos sa Rami. Pero panalo siya kasi may boyfriend siya that time. For sure ayaw mo kasi nung college pa tayo napaka-good mo. Kaya minsan hindi mo naranasan nakikita mo. Puro sugat at hiwang aking paningin. Dulot ng bawat maling nakikita sa'kin. Sinubukan ko maiwasan ang salamin. Aking damdamin ay Ay, ilang years na kayo hindi nagkita, ma'am? Hindi na lang mag-bilang. Kasi 2011 na siya naging instructor at 2012. Sabi nga sa'yo pa section nakalagay sa papel. Hello po, good morning. Dito po ba yung room ni Teacher Erica? Good morning din. Oh, ito ang room ni Teacher Erica. at baka sakaling namamaligmat lang. Ito na ang video ko ngayon, ha? Ba't nababaha? Hirap ng pinagsasabi mo dyan. Inay, records na lang po. Salamat. Ako, ano sunod, ma? Kung kailan ako mag